Mga kapatid, gaya po ng kwento ni Mary of Bethany, tanging matibay na pananampalataya lamang ang meron siya. Kapalit nito, pagmamahal na walang hanggan ng Panginoon. Sa totoo lang po, wala naman ibang hiningi ang Diyos sa atin, kapalit ng mga dasal natin. Maniwala at manalig ka lang sa Kanya, siya na ang bahala po sa lahat. O simulan na po natin ang ating counseling segment. Eto na tayo, Pastor Paul. Ang ating unang letter sender ay si Joland. Perfect mornings po. Ako si Joland mula sa Quezon City. Trentahin. May maayos na trabaho. Okay ang pamilya ko. Sa love life naman po, going strong kami ng partner ko. Pero ang faith ko sa Diyos, parang hindi po going stronger. Wala po akong pinagdadaanan ng malaking problema, pero madalas kong ma-question ang paniniwala ko sa Panginoon. Halimbawa po, Pastor Paula, kung totoo ang Diyos, nasaan siya? Kung Diyos ang gumawa sa tao, sino ang gumawa sa Diyos? May mas superior ba sa Kanya? Saan nagmula ang mga kwento sa Biblia? At kung mahal tayo ng Diyos, bakit may nahihirapan ng sobra sa buhay? Patawarin sana ako ni Lord sa dami ng pagdududa ko, pero paano po ba ito mawawala? Sana po matulungan niyo ako sa dilema ko, sa paniniwala sa Diyos. Huwag po sana ako i-judge ng iba. Salamat po. Alam mo, Jolan, thank you for being honest. Yeah. And alam mo, lahat tayo may ganyang mga tanong at some point sa buhay natin na ikaw nga ang tapang mong itanong eh. Pero tayo parang tatahimik na lang pero lingering sa ating utak, 'di ba? Eh mabuti pa pag-usapan na nga natin, Pastor Paul, ito no. Yung anong masasabi nyo dito sa sulat sa atin ni Jolan? Ako masasabi ko valid yung mga concerns at yung mga tanong. Ang ganda kasi okay naman yung buhay ni Jonard, mga kapatid, no? Pero kahit na ganun, meron siyang mga questions na hindi niya alam paano tutugunan. Pag tayo po, mga kapatid, ay nakaka-encounter ng mga ganitong klaseng tanong sa ating sarili, ang mapapayo ko po sa inyo at sa kapatid nating si Jolan, hindi na o-offend ang Diyos sa mga tanong natin. Pero dapat sa mga tanong na yon, magmumula yung kagustuhan mong magpalakas ng iyong pananampalataya. Matutugunan ng mga tanong na yan kung magkakaroon tayo ng intimate knowledge or intentional relationship sa ating Panginoon through His Word, salita ng Diyos. At yun yung ating practice ng spiritual disciplines. Tayo ba'y nagsisimbat, nagdarasal? Mas mapapalapit ang puso po natin at ang isip natin sa Diyos kung mas kilala natin siya at malalaman mo yung mga sagot sa mga tanong tulad ng, kunyari, nasaan si Lord? Pag binuklat po ninyo ang Bible ninyo at mapunta kayo sa Isaiah chapter 57 verse 15, sinabi po doon sa Biblia, "For thus says the high and exalted one who lives forever, whose name is holy, I dwell on a high and holy place." So yun po ang tahanan ng Panginoon na nasa pinakaitaas. Pero sinabi niya rin, "And also with the contrite and lowly of spirit." Maging sa mga nasa ilalim, nandun din siya. In order to revive the lowly and to revive the heart of the contrite. Wala rin pong mas superior sa Diyos. Yung tanong po ng meron pa bang mas dakila sa Kanya? Wala po, kasi sa Kanya nang galing ang buhay. He is the creator of all things. At siya po ang origin of life. Kaya lahat po ng meron tayo, nagmumula sa Kanya. Yung tanong naman sa sakit o sa problema, kung totoong may Diyos, bakit may problema? Di ba? Hindi ho kasalanan ni Lord yung problema. At hindi rin ho niya binibigay yung problema dahil wala lang siyang magawa. Tandaan po natin ang realidad, no, mga kapatid. Ang mundong tinitirahan natin ay broken world. Ito po ay dahil sa kasalanan. Magbabalik tayo sa unang panahon, nadapa si Adan at Eva, pinabayaan sila dun sa mundo, at yung mundo po talaga affected by sin. So, lahat ng mga paghihirap natin, lahat ng mga problema natin sa buhay, mababalik nyo yun dahil nandito tayo sa imperfect na mundo. Hindi po ito magiging perfect. Wag nyo pong isipin na pag bumoto kayo o pag nawala si ganito, si ganyan, ay aayos ang lahat. Hindi po. Talagang this is a broken world. Pero anong sinabi ng Panginoong Hesukristo sa atin? He will provide, He will help, He will guide, at kapag may problema tayong hinaharap, we can call to Him and we can ask Him to help us overcome
itong mga challenges na ito. Lahat po yan at marami pang iba sa mga naging tanong ni Jonard, ang siguro mapapayo ko, Jonard, lapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Kasi minsan, yung mga sagot na hindi mo mahanap, naandun sa salita niya. At yun din ang magbibigay ng comfort sa iyo. Pastor Paul, paano natin maipapaliwanag yung pananampalatayang naniniwala ka, hindi natin nakikita? Nako. Kasi di ba, nasaan ang Panginoon? Nasaan siya? Sabi Oo. niya, di ba? It's part of his question ni Joland. Joland. Nako, alam mo, it begins with a choice eh. Di ba, Miss Cheryl, alam naman natin na may mga bagay na hindi pa tayo nakikita, pero by faith, maniniwala tayo. Ibig sabihin nun, kahit wala pa dyan, meron kang pinanghahawakan. Sa mga involved po, for example, sa business, o di kaya naman sa mga ibang gawain, hindi mo pa nakikita yung resulta, pero by faith, alam mo, gagabayan ka ni Lord. Pananampalataya ang gumagana doon. Hindi yung assurance na, pakita mo muna sa akin. Naalala ko dito si Thomas, isa sa mga disciples ni Jesus, sinabi ng mga fellow disciples niya sa kanya, bumangon na si Jesus. Ang sabi ni Thomas, kaya nga ang tawag kay Thomas ay Doubting Thomas, sabi niya, hanggat hindi ko siya nakikita, hindi ako maniniwala. Nagpakita si Jesus sa kanya. Pinakita ni Jesus, ito yung sugat ko, ito yung butas ng kamay ko, para alam mong ako to. Tapos sabi ni Thomas, nga, naniniwala ako. Alam mo, sabi ni Jesus sa kanya, praise God, naniwala ka, pero blessed are those who did not see and yet believed. May malaking blessing pong binibigay ang Panginoon sa atin. Yung hindi mo pa nakikita, pero dahil alam mong mabuti siya, dahil alam mong tumutugon siya at nakikinig siya sa mga dasal mo, nandun yung peace of mind and peace of heart mo na, Lord, alam ko, kita mo itong pinagdadaanan ko. At kahit wala pa yung sagot, kahit di pa dumating yung sweldo, di ba? Or kahit hindi pa dumating yung tamang tao sa buhay mo, sa mga gusto ng mga partners in life, alam mo na hindi pinapansin ni Lord. Kita ni Lord yan at kasama mo siya dyan sa pinagdadaanan mo. I think that's the way to do it. And that's when you practice your faith. Na totoo yung pananampalataya mo. Kasi hindi siya sa circumstance nakadepende, pero sa faithfulness ng ating Panginoon. Amen. Sige, siguro doon, Pastor Paul, doon sa mga duda sa pananampalataya, ano yung unang pwedeng gawin para mapagtibay ang kanilang paniniwala sa Panginoon? Ang hirap kasi, sorry Pastor Paul, ang hirap kasing ipilit, diba? Minsan, I don't know, maybe it's a challenge para sa inyong mga pastor pag naalala ko tuloy si Pastor Eric kasi na siya, ano yung focus niya ngayon? Evangelism. Sabi ko, how challenging kaya yun for him? Kasi ako naalala ko, nagsisimula ako, naalala ko tuloy si Kuyang Sito Beltran, nung nasa kabilang istasyon pa kami, nasa ABS. He would always encourage me. Sabi niya, just attend. Sabi niya, hindi lang pilitan pumattend ka lang. Okay. Yung ganon, diba? Hanggang feeling ko, hinila na talaga ako ni Lord. Dito ka nga, pumirmi ka, mais ka, dito ka lang. Subukan, mo lang ako. Bigyan mo lang ako konting panahon. And tuloy-tuloy na po yun. So, paano? Pag ganun, I don't think, during that time, wala akong doubt. Pero guilty ako na hindi kami ganon. Hindi kami talagang dikit ni Lord. Sabat lang, parang ganon. Akala ko parang, okay lang yun. Nandyan lang naman si Lord. Yung ganon. Doon talaga na we take him for granted na pag kailangan lang, tsaka hindi. It has to be more than that, yung relasyon natin sa Kanya. And doon ko napagtibay palalo yung faith. Pero doon sa talagang may doubt, mahirap yung pinagdadaanan. Maririnig ka minsan siguro, tigilan mo nga ako, eto nga, hirap na hirap na ako, nasaan ang Panginoon? Yung, di ba? May mga kaganyan eh. So, paano po? What's a good first step na hindi nila maramdaman na pinipilit mo, but suwabe lang? Kung tayo nakikipag-usap sa mga ganitong klaseng tao, yung imbitasyon ay mahalaga. Walang pagpipilit. Katulad ng halimbawa ni Casito Beltrano. So, hindi lang yon, pero yung concern din minsan, baka ikaw ang magiging instrumento. Kasi sa dami ng problema ng tao, parang feeling niya,
ngayon ko pa ba iisipin si Lord? Ilan tong mga pinapakain ko, wala nga akong isusubong susunod, di ba? Pero pag pinaramdam mo na, alam mo, kaya ako nandito ngayon, siguro ito'y paraan ng Panginoon para iparamdam sa yung kita ka niya. So, pwede ba kitang pagdasal? Pwede ba kitang tulungan? Yung be the hand of Jesus, extend the heart of Jesus to these kinds of people. Ang payo ko naman doon sa mga taong dumadaan sa ganitong pagsubok, kilalanin mo, bigyan mo siya ng chance. Kilalanin mo ang Diyos, basahin ang kanyang salita. Kasi tulad ng pagkain natin, pag-inom ng mga healthy na mga bagay, mga supplements ninyo, bagamat ginagawa natin yon sa ating physical na katawan, may kailangan din tayong gawin sa spiritual na buhay natin. So, yung pagdarasal ninyo, ilapit mo. Minsan kahit na, Lord, hindi ko alam nakikinig ka ba sa akin o hindi. Or nandiyan ka ba talaga. Pero gusto kong buksan tong puso ko sa iyo ngayon at gusto kong iiyak ito. Hirap na ako. And I tell you, when you give God the opportunity to minister to you and to show Himself real, pakita niyang buhay ang kanyang sarili sa buhay mo, di ba? Pag binigyan mo siya ng pagkakataon, ipapakita niya kung sino siya. At doon mo mararamdaman, alam mo, Lord, faithful ka. Kahit hindi pa dumating yung pagkain o hindi pa dumating yung sweldo, yung may magdadala ng ulam, sumobra ang ulam namin dito, may kain kayo. Lord, may pagkain kami ngayon. Yung mga ganyan. O yung mga, yun ngang tataas ang pamasahe. Biglang hindi na itataas. Di ba, ito yung mga bagay na parang masasabi mo, Lord, gumagalaw ka. Hindi lang sa buhay kong sarili, pero maging sa paligid ko, nakikita ko yung galaw mo. Amen. Yun ang dapat. Joland, maganda ang buhay mo ngayon at magandang simula yan. Pero ang faith hindi nasusukat sa kawalan ng problema, kundi sa patuloy na paghahanap sa Diyos. Ang mga tanong mo ay hindi kahinaan. Senyales yan na buhay ang puso at isipan mo. At tandaan, hindi ka nag-iisa sa paghahanap ng sagot. Paalala natin ay hindi mo kailangang maintindihan ang lahat para makapaniwala. Minsan, sapat na ang magtiwala kahit paunti-unti. Habang hinahanap mo ang Panginoon, mas lalo ka rin niyang nilalapitan. May pag-asa, may direksyon, at may Diyos na hindi sumusuko sa'yo. Salamat sa sulat mo, Joland. Ay, meron pa tayo isang letter sender, sige. Pastor Paul. Ito, itago naman natin siya sa pangalang Denise. Okay. Perfect mornings po. Gusto ko lang pong may malabasan ng sama ng loob. Ito kami ni Pastor Paul. Ayan. May partner. Ayan. May boyfriend po ako 6 years na. Mabait naman po siya. Never nagkaroon ng issue ng cheating at talagang malambing at mapagmahal. May isa lang pong kulang. Kasal. Sinabi ko na po yan sa kanya. Lumagay na kami sa tahimik. Gusto ko na po siyang makasama sa iisang bubong. Gusto ko na rin kasi magkaroon ng pamilya. Mid-30s na po ako at aminin natin na may expiration date ang matres ng babae. Oo. Dinededma po ako ng boyfriend ko sa usapin ng kasal. Paano po kasi hanggang ngayon breadwinner siya sa kanilang pamilya. Mukhang natatakot siyang madagdagan ang responsibilidad. Kaso, paano naman po ako o kami? Hanggang kailan po ako iintindi at maghihintay? Paano ko po ba kakausapin ng masinsinan ang partner ko tungkol dito? Itali mo, tapos kausapin mo. Hindi, biro lang. Biro lang, Denise, ha? Okay, Pastor Paul, sa Biblia, may timeline kailan mag-aasawa ang dalawang taong nagmamahalan. Meron bang ganun? Walang ganun. Kasi Walang cultural, ang Biblia, pag tinignan nyo ang Bible, cultural yan. Ang kasal sa Biblia, magugulat kayo, may mga kinakasal na bata. Kasi, dati para siyang barter. Yung bibigay ko sa iyo yung kayamanan, okay, akin na yung anak mo. Ganun dati. Sa konteksto ng kanilang kultura, ganun ang buhay mag-asawa. But, because Christianity came in, 'di ba? Napalitan lahat ng 'yon at nagkaroon ng value. Ngayon, in a biblical sense, dapat handa ang dalawang tao, ano man ang edad nila, handa ang dalawa na bumuo ng pamilyang kanila talaga. So, hindi lang basta-basta nakaasa. Yung iba sa atin, bata pa, pero okay, pag nag-asawa kayo, paano kayo mabubuhay? Hindi pa pwedeng aasa lang sa magulang. 'Di ba? Because that is a responsibility in itself. Kaya, yung naintindihan natin yung boyfriend ni Denise, na siguro
malaki pa yung responsibilidad niya sa pamilya at hindi pa niya kayang magdagdag ng isa pang responsibilidad, ang payo ko dito, dapat ihanda. Hindi lang yung boyfriend o si Denise, ihanda rin yung kanyang pamilya. Hindi naman bibitaw ka kaagad. Pero kung sakali mang mapagdesisyonan ni Denise at ng boyfriend niya, sila ikasal, kakausapin ng boyfriend niya yung kanyang pamilya na dahan-dahan kong babawasan yung aking suporta dahil sa-start na ako ng sarili kong family. So, ihanda mo yung pamilya sa ganitong plano. Yun siguro yung mapapayo ko at pwedeng ipayo rin ni Denise doon sa kanyang boyfriend. Paano ba ang approach? Paano bang magandang pakikipag-usap? Though sinabi mo, Denise, dun sa letter mo, no, na-mention mo na tong kasal, pero Oo. dinidedma ka. Ako tingin ko baka umiiwas or dinededma in a way na parang hindi lang binibigyan, akala mo hindi binibigyang halaga, pero narinig ka Oo, ng boyfriend naramdaman ka mo. dun. Naramdaman ka niya, pero nandun din ako sa baka hindi pa siya handa talaga, sadyang hindi siya handa. But, it's best since may gusto ka, naghihintay ka. Sabi mo nga may expiration ng ating mattress, ano? Upuan nyo. Ano man ang maging desisyon nyo, ayaw nating magkahiwalay kayo, pero ano man ang maging desisyon nyo, napag-usapan yung Oo, dalawa. oo, Diba? dapat. Paano ba? Siguro dapat isipin din, ang relasyong mag-asawa, parehas nyong desisyon yan eh. Kung papasukin nyo yan ng yung isa ay kalahati lang at ikaw buo, lugi ka. Kasi dapat buo yung puso parehas ibibigay dyan eh. So, pwedeng maging tanong dyan kasi, paano yung responsibilidad nung partner ni Denise sa pamilya pag kinasal sila? Kaya mahalaga po yung premarital counseling. Actually, bago tayo ikasal ngayon dito sa Pilipinas, it's a requirement Yes. na kayo'y dadaan sa isang premarital counseling para alam ninyo ano ba yung pinapasok natin. Ang pag-aasawa ay hindi feelings lang. Maraming responsibilidad, marami pong duties na nakaasa talaga sa inyo. So, sa pag-uusap na yon, na siguro mapapayo ko kay Denise, pag-usapan, sabi nga ni Ma'am Cheryl, no? Pag-usapan, pero kung kunyari, lumabas sa usapan nila na hindi talaga siya handa, then, pwede nyo munang isantabi yung relasyon. Malay mo, hindi pala ito ang end game mo. Malay mo, hindi pala dito yung kadinadala ni Lord. Or siya. Baka iba pala ang partner para sa kanya. So, itong mga bagay na to, best that we surrender to God and we say, Lord, let your will be done. Hindi ko ipipilit. Kasi nako, alam natin yan, pag pinilit, di ba? Mahirap na buhay yan. Lalong malaking problema yan at pagsisisihan. Thank you ha, Denise. Una sa lahat, valid. Very valid yung nararamdaman mo. Ang pagnanais na makasal at magkaroon ng sariling pamilya ay hindi selfish. Ito ay pangarap na dapat ding, di ba, pahalagahan. Sa pananampalataya, mahalaga ang pag-ibig, pero mahalaga rin ang katotohanan at direksyon. Hindi ka pinaghintay ng Diyos ng walang malinaw na patutunguhan. Ayan. Paalala, ang tunay na pagmamahal, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan niya. Yan. Kausapin mo siya ng tapat at kalmado. Kalma lang. Ayan. Ibahagi mong hindi lang ang gusto mo, kundi ang timeline at pangarap mo. Tanungin mo rin siya ng direkta. Handa na ba siya o hindi pa talaga? Kung mahal ka niya, makikinig siya. Kung seryoso siya, kikilos siya. At kung patuloy kang iiwasan sa malinaw na sagot, baka hindi na ikaw ang dapat maghinday, kundi siya ang dapat maghabol. Ayan. Ipanalangin mo ito. Sabi nga ni Pastor Paul, di ba? Ipanalangin mo, isurrender mo lahat sa Panginoon. Pero tandaan din ha, na hindi ka nilikha ng Panginoon para manatili sa baka at balang araw lang. Yan. Karapat dapat ka sa sigurado. Yon. Pasok. Ayun. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo, Denise. Sa mga gusto naman po magbahagi ng kwento, pwede kayo magpadala ng mensahe sa Cheryl Cosim FB page. I-DM nyo po ang kwento nyo sa amin. Hindi naman kailangang
na may pinagdadaanan kayo, Oo. 'di ba? Parang si Joland lang, may pinagdadaanan siya, pero more of yung faith niya kay Mga Lord. tanong-tanong, Oo, ganyan. marami siyang tanong, 'di ba? Kayo baka meron din kayong inspiring story na pwede nating pag-usapan dito, or yun nga, gusto nyo lang ihinga. Nandito po kami. Makikinig kami sa Perfect Mornings. I-DM nyo po yan sa amin. At pag kayo'y napili namin, may kasama kayo sa gift pack po mula sa MX3.